Good day, mapagpalang araw sa lahat. Medyo matagal-tagal tayong walang upload ng mga video tutorial natin kasi medyo naging busy tayo sa trabaho, sa pamilya. Siyempre, kailangan natin bigyan ng oras talaga yan, lalong-lalo na yung pamilya, tapos trabaho. Ako lang kasi yung gumagawa lahat na itong mga tutorial video na to, simula sa pagtatattoo, sa pagkuha ng mga anggulo ng camera, sa pag-edit. Siyempre matagal din po mag-edit. Siyempre pag-aaralan mo rin muna yung mga gagawin mo habang ine-edit mo yung mga video, tapos yung mga sasabihin mo, kaya medyo napapatagal talaga yung paggawa natin ng mga tutorial video dahil sa mga bagay na kailangan kong unahin. Pero ngayon nabigyan ulit tayo ng pagkakataon na makagawa ng tutorial video natin, kaya samantalahin na natin yung paggawa kung hanggang ilan yung magagawa natin ng mga video. So, colored portrait ulit yung isi-share ko sa inyo, kaya tara simulan na natin. Bali dito sa pyesa na to, kadalasan sa baba talaga ako nagsisimula. Inuna ko yung damit kasi unang-una dark yung pinakadamit nitong portrait na gagawin natin. So, para maiwasan natin yung madumihan yung ibang parte, inuna ko na yung damit na kulayan kasi dark siya. Tapos magsusunod na tayo dun sa may leeg ng mga skin tone o flesh tone. So may iwasan natin mamantsahan yung part ng leeg kasi inuna na natin yung damit. Dito sa labi, kinuha muna natin yung detalye gamit yung 3RL. Tapos tsaka natin isi-shade ng dark magenta. Tapos magbe-blending tayo ng light magenta naman. Ang gamit kong size ng needle dyan, 7 Magnum. Kasi medyo maliit tong portrait na ginagawa natin. Tapos yung mga detalye, syempre, medyo maliit din. Kaya ang pinaka maliit na size ng shader na ginamit ko, 7 Magnum. So medyo malaki yung gagawin nyo, pwede kayong gumamit ng malalaking size din. Depende sa detalye na gagawin nyo kasi kung medyo maliit yung gagawin mo tapos malaki yung needle na gagamitin mo, medyo mahihirapan kang i-shade. Kasi pwedeng lumagpas yung mga shading mo kasi medyo maliit yung detalye tapos medyo malapad yung gagawin mo. Malaki yung posibilidad na lumagpas talaga yung ibang shading mo. Kaya mas maganda kung ano yung sa tingin mo yung saktong size na pwede mong gamitin sa mga hagod mo, yun yung gamitin mo. Bali sa mga size ng needle na ginamit natin dyan, 3RL para sa mga detail, 7RL para dun sa damit, tapos sinid natin siya ng 9RS sa labi niya, tsaka dito sa buhok, 7 Magnum din. Tapos yung ibang detalye sa mata, sa ilong, 7 Magnum din yung ginamit ko dyan. Tapos pagdating sa kabuuan ng muka, siyempre kailangan na smooth yung hagod natin. Gumamit ako dyan ng 15 curve Magnum o 15 cm. Pati dun sa part ng leeg, 15 cm. Tapos sa highlight, 3RL. Yun yung mga size ng needle na ginamit natin. Siyempre yung stroke naman natin dun sa liner, ang stroke natin doon 3.5. Pero ang baon lang natin, hindi tayo bababa ng 1 mm. Hindi rin tayo lalagpas ng 2 mm. Dapat hanggang sa second layer lang ng balat tayo umabot. Hindi kasi pwedeng mas mababaw sa 1 mm yung tusok natin kasi pwedeng hindi pumasok yung ink. Hindi naman tayo pwedeng lumagpas sa 2 mm kasi puputok naman yung mga ink sa loob pag umabot sa third layer ng balat. Sa shader naman, 2.5 yung stroke natin. Pero ganoon pa rin, hindi bababa ng 1 mm, hindi lalagpas ng 2 mm ang baon. So yun, maraming salamat sa panonood. Sa ngayon, ito lang po muna yung kaya nating i-upload na video. Susubukan ko po makagawa uli ng mas marami pang tutorial video kapag medyo maluwag ang oras. Ako po si Dads Galarpe ng Marikina City at ito ang aking tattoo tutorial video.